Ating lahat, pag-uusapan po natin ngayong umaga ay tungkol sa kaalaman. Alam ko marami rito sa atin ang punong-puno ng kaalaman. Sapagkat ang kaalaman ay napakahalaga sa isang mananampalataya. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos upang magkaroon ng sapat na kaalaman patungkol sa Kanya at sa Kanyang dakilang gawa. Knowledge in the company of love. Aking babasahin ang talata na ating pagbubuliblayan sa umagang ito sa papatuloy ng ating pag-aaral ng aklat ng unang Korinto. At tayo po ay nasa chapter 8. Tungkol po ito sa mga pagkaing iniaalay sa mga Diyos-Diyosan. Tayo po ay muling tumayo. Babasahin ko po sa salitang Tagalog ang salita ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Tungkol naman sa mga pagkain nihandog sa mga Diyos-Diyosan. Alam nating may kaalaman tayong lahat. Ang kaalaman ay nagtutulak sa tao na maging mapagmataas. Subalit ang pag-ibig ay nakapagpapatatag. Ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Ngunit kilala ng Diyos ang sinumang umiibig sa Kanya. Kaya nga, tungkol sa pagkain nihandog sa Diyos-Diyosan, alam nating ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo. At alam nating iisa lamang ang Diyos. Kahit na may tinatawag na mga Diyos sa langit at sa lupa, at mga tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon, ay marami, subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo. Subalit hindi lahat ay nakakaalam nito. May mga taong nasanay na sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan noong una, kaya't hanggang ngayon kapag kumakain sila ng ganitong pagkain, inaakala pa rin nila na iyon ay handog sa Diyos-Diyosan. Dahil kulang pa ang kanilang kaalaman. Ang akala nila ay nagkasala sila kapag kumakain sila noon. Ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng ganitong pagkain at wala rin kabutihang may dudulot sa atin kung kumain man tayo niyan. Ngunit mag-ingat kayo. Baka ang paggamit ninyo ng kalayaang kumain ng anumang pagkain ay naging sanhi ng pagkakasala ng may hina pa sa pananampalataya. Kung ikaw na may sapat na kaalaman ay kumakain sa loob ng templo ng mga Diyos-Diyosan at makita ka ng mahina pa sa pananampalataya, hindi kaya siya mabuyong kumain niyon kahit nihandog sa Diyos-Diyosan? Dahil sa inakala mong kaalaman ay napapahamak ang iyong mahinang kapatid na tinubos din ng kamatayan ni Kristo. Sa ganitong paraan, nakakasala kayo kay Kristo dahil itinulak ninyo sa pagkakasala ang inyong kapatid sa paggawa ng mga bagay na labag sa kanyang budhi. Kaya nga, kung dahil sa pagkain ng karne ay makakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain niyon upang hindi siya magkasala. Pagpalain nawa ang salita ng Diyos sa mga anak ng Diyos. Tayo pong lahat ay makakapuna. Ang pagkaalam o ang kaalaman ng tama at ng totoo ay napakahalaga upang mabigyan natin ang kapurihan ng Diyos. Knowledge of what is right and true is essential for pleasing the Lord. God has revealed objective standards of right and wrong in His law for us to live according
to His ethnic standards. Binigay ng Diyos sa atin ng Kanyang mga salita upang lubos nating maunawaan ito sa paraan na madaling maunawaan. Upang sa gayon ay makapagbigay ng kaalaman sa atin upang lubos tayo makapagbigay ng kapurihan sa Kanya. Knowledge also is essential for us to be able to love Him completely. God commanded us to love Him not only with our souls, not only with our might, not only with our hearts, but with all our minds. Therefore, God-given knowledge must be exercised in the company of love. Pag sinasabi nating mahal natin ang Diyos, Siya ay sinasamba natin, minamahal natin ng ating buong pagkatao, kasama ang ating isipan. Kaya napakahalaga ng mga bagay na ating nalalaman. Kaya naman kapag napunta tayo dito every Sunday, pinupuno ng Diyos ang ating kaalaman ng Kanyang wisdom. Pinupuno niya ang ating utak ng mga bagay patungkol sa Kanya upang nakakaintindihan tayo ng Diyos. Kaya naman, every time na napunta tayo rito sa ating bahay-sambahan tuwing linggo, kung mapapansin natin tayo puno ng pag-aaral upang magkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa Kanya. However, simply knowing the facts of what is right and wrong is insufficient. For we must know how to apply this knowledge correctly. It is possible to know the facts of matter than to draw the wrong conclusion from it. Knowledge of the truth is also dangerous if misapplied. Mahalaga na naintindihan natin ang katotohanan, pero mahalaga din na nalalaman natin kung paano natin i-apply ang ating mga nalalaman. Sabi nga ni Paul, kahit marami kang nalalaman, para lamang isang latang walang laman, kung ito ay hindi mo ipagkakaloob sa pamamagitan ng nararapat na paglalapat nito. Sa ating sermon sa umagang ito, 1 Corinthians 8, 1-13, ito na ang sadyang gustong ipahiwatig ni Paul simula pa lang ng kanyang liham sa mga taga-Korinto. Kung mapapansin natin sa verse 1 pa lamang, sa chapter 1 pa lamang, Paul commended the church in Corinth that they are enriched with speech and knowledge, kung matatandaan po natin. Sa una pa lamang pangungusap ni Paul, kanyang pinagpapasalamat sa Diyos na ang iglesia sa Korinto ay pinagkalooban ng Diyos ng napakaraming mga pagpapala. At ang nauna rito ay ang kanilang pananalita at ang kanilang kaalaman. Chapter 1, verse 4. They enrich them with speech and knowledge. And then, makikita natin in the same chapter, 20-25, Paul also rebuked them as they're boasting on these gifts. Pinagkalooban sila ng kaalaman, pero sabi ni Paul, inaabuso ninyo ang inyong kaalaman. At dumating sa pagkakataon na ginagamit ninyo ang inyong kaalaman para magmalaki sa Diyos. Kaya minsan, ang sobrang karunungan at ang sobrang kaalaman ay hindi masama. Pero kapag hindi ito naaayon kung paano nais ng Diyos na gamitin natin, ito ay sadyang mapanganib, lalo na sa mga anak ng Diyos. Ang Korinto ay iglesia ng Panginoon at sila ay nagpo-possess ng ganitong kaalaman.
Tingnan na lang natin na sinasabi. Gusto ko lang i-summarize natin kung ano yung sinasabi ng buong chapter. Ano po? Sapagkat kung mapapansin natin, may sinasabi ritong mga pagkaing iniaalay sa mga Diyos-Diyosan. Actually, ang topic na ito tungkol sa mga food that offers to idols ay i-cover ni Paul for 8, 9, 10, 11. Apat na chapter. So, napakaraming pagkakataon nating babalik-balikan ang mga usapin tungkol dito at napakaraming paglilinaw na gagawin ni Apostol Pablo patungkol sa pagkain ng mga pagkaing niaalay sa Diyos-Diyosan. Maaaring ngayon pa lamang, marami na kayong iniisip tungkol sa mga bagay na ito, di ba? Palagi tayong maraming tanong, dapat ba akong kumain ng mga pagkain inihanda sa piyesta? Dapat ba akong mamyesta at makikain ng kare-kare at ng dinuguan at kung ano-ano? Dapat ba natin ginagawa yan? So, yan ang mga bagay na ating lilinawin. Pero mga kapatid, ang 1 Corinthians 8 ay hindi tungkol sa mga pagkain ito. Ito lamang ang issue sa kanila sapagkat ito ang kanilang ginagawa. The Christians in Corinth are eating meat at pagan temples. Kumakain sila ng mga pagkaing inaalay sa Diyos-Diyosan doon sa mga templo ng mga pagano. Tandaan po natin, sa ancient world, noong panahon na yon, ay ang lahat ng pag-aalay sa Diyos ay ginagawa sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga karne ng pinatay na hayop. Bahagi po noon ay kanilang itinatabi upang kanilang kainin. Yung ibang part ay ina-apply, ay iniaalay sa kanilang Diyos doon sa templo at yung iba ay kinakain din nila doon. At kung ating mapapansin, ganoon din ang exercise ng mga, ang pagkain, ang ginagawa ng mga Hudyo, hindi po ba? Kanilang kumakain, nag-aalay sila ng kordero, at ang bahagi ng korderong iyon ay sinusunog at iniaalay sa templo at yung bahagi rin naman ay kanilang kinakain. Yun yung kanilang nakahandang pagkain during Passover. Ano po? Kaya lang ang pagkakaiba, yung ginagawa ng mga Hudyo ay para sa tunay na Diyos. Sa presence ng tunay na Diyos. At iyon din naman ang ginagawa nitong mga pagano sa kanilang pagsamba doon sa Diyos. Hindi si Yahweh yung Diyos na kanilang pinag-aalayan. Kung hindi ang kanilang pinag-aalayan ay ang mga Diyos-Diyosan. At ang mga Corinthian believers o itong mga Kristiyanong mga taga-Korinto, they participate in this practice by justifying their doing and claiming they have a special knowledge. Kung makita natin sa verse 1. Ginagawa nila ito dahil meron silang kaalaman. Sabi nila, since pagan gods have no real existence, they assume that they could take part in the meals in pagan temples without any harm. Wala namang silbi. Wala namang masamang ginagawa. Sapagkat ang pagkain naman niyon ay inaalay sa Diyos na hindi naman totoo. So, ano ang masama? Pwede ka akong kumain ng isang pagkain na wala naman talagang kabuluhan sa pinag-aalayan. At yun ang sinasabi nilang special knowledge. Actually, agree si Paul. Hindi po ba? Kung ating babasahin ng talata, tama ang kanilang sinasabi. Wala namang hindi kasalanang kumain ng mga pagkain na yon. Dahil wala namang magagawa sa iyo. Wala namang sinasabi sa batas na bawal kang kumain ng pagkain na yan. Wala namang sinasabi ng masama na makikain ka ng mga pagkain na yan. Hindi yan makakadagdag sa kabanalan mo. Hindi yan makakadagdag sa iyo sa harapan ng Diyos. At hindi rin naman makababawas yan sa iyo sa harapan ng Diyos.
So, walang silbi. Tandaan natin mga kapatid, noong panahon na yon, during the first century, ang mga deal ng trabaho, na pag-apply ng trabaho, since the city of Corinth is a pagan city, ang lahat po yan ay nangyayang transaksyon doon sa templo. Yun po yung templo, yung kanilang parang pangkaraniwang meeting place. Di ba? Parang kang nasa mall. Saan tayo magkita? Sa temple. So, doon nakikita-kita ang mga tao. Kaya naman ang mga kanilang pang-araw-araw na buhay, katulad ng mga transaksyon, mga paghahanap ng trabaho, doon sila nakikipag-usap, doon sila nagmi-meet. Kaya naman, noong panahon na yon, kabali ng kanilang kultura ang gawin yung mga bagay na yun. So, napakatindi ng pressure sa mga mananampalataya na hindi mag-participate sa gano'n. Kasi napakaraming mga tao ang kanilang ka-negotiate, hindi naman talaga mga mananampalataya. At hindi naman pinagbabawalan tayo makipag-daupan sa mga mananampalataya, especially kung ang concern nito ay mga pang-araw-araw nating buhay. At ito ang kanilang pinasasadlakan. At sa kanilang pag-attend sa mga lugar na yon, during worship, ay sumasama na rin sila. So nakikisama na rin sila sa kaisipan na wala namang masama kaming ginagawa. Sa aming konsensya, malinis ang aming conscience. Alam namin ang inaalayan nito ay Diyos-Diyosan. Alam namin na mali itong practice nila, but nandito kami for a very good reason. Hindi kami binabagabag ng aming konsensya sapagkat alam namin na hindi naman totoo ang kanilang Diyos. Narito kami in good faith. Narito kami para gawin ang dapat naming gawin at bukod doon, wala kaming kahit na ano pang agenda. So, walang masama sa kanilang ginagawa. Alam namin ang ginagawa namin. Yun ang katwiran ng mga taga-Korinto regarding sa bagay na ito. Tandaan natin mga kapatid, noong isang linggo, pinag-usapan natin tungkol sa mga singles sa loob ng church. Hindi po ba? At iyon ay bahagi ng sulat kay Paul. At itong mga pagkain sa Diyos-Diyosan ay bahagi din ng liham ng iglesia para kay Paul. So si Apostol Pablo ay sumasagot sa lahat ng liham at concern ng mga taga-Korinto. Mga mahalagang bagay na dapat maunawaan ng mga mananampalataya. Amen po ba? Ayan. Para kayong inaantok ng lahat. Pero gusto ko lang linawin sa ating lahat, no, di ba? Sa kanila, mahalaga nagtatanong. Tama po ba? Tayo hindi tayo nagtatanong Nahihiya tayo magtanong. Patungkol sa pananampalataya, mahalaga nagtatanong upang nalilinawan ang lahat ng bagay. Mas advanced tayo sa kanila noon, hindi po ba? So, tingnan po natin na sinasabi ng unang punto ng ating pag-uusap ngayong umagang ito. Sinasabi natin, knowledge is good. Knowledge ay kailangan nating in-nurture ang ating kaalaman patungkol sa Panginoon. Mahalaga na magkaroon tayo ng kaalaman. But without love, knowledge can lead to pride and arrogance. Yun ang unang-una. Kapag ang kaalaman ay walang pag-ibig, it will lead to pride and arrogance. Ito ang problema ng mga reform, nagsasabing mga reform Christian. Amen po ba? Ito ang problema ng mga denomination na nagsasabing we are full of knowledge about the Word of God. Alam namin ang salita ng Diyos, inaaral namin yan day and night. But ito ang warning. Without love, knowledge can lead to pride and arrogance. Hindi porket marami tayong nalalaman ay okay na. Bahagi lamang iyon ng ating pagkakilala sa Diyos.
Dapat alam natin at naiintindihan, pero alam din natin kung paano natin i-apply ang ating mga naiintindihan. Sabi ni Augustine of Hippo, right? Knowledge only does good in company with love. Otherwise, it merely pops a man into pride. Diba sabi doon sa salita ni Paul, and the knowledge pops up. Diba? Palaging ipinagmamalaki natin ang ating nalalaman. Kapag may mga bagay na gusto tayong gawin, mga bagay na alanganin tayo, igigit natin kung ano ang ating nalalaman. Kaya nga, knowledge must be in the company of love. Although knowledge is not inherently bad, it has tendency to take pride and produce arrogance. It is vital to be learned in the things of God. But as if we know many things but do not have love, we do not really have much at all. We must strive to apply our understanding in love for our Christian brothers and sisters, not to use against their goods. Sabi nga ni John Calvin, understand this to be the natural tendency of learning to produce arrogance, but simply meant to show what effect knowledge has in an individual that has not the fear of God and love of the brethren. Mahalaga na naiintindihan natin kung paanong gamitin ang ating mga kaalaman. Taking pride in the possessed knowledge. Kasi yung palagi ang pinagmamalaki. Meron kaming nalalaman. Hindi po ba? Kaya naman palagi may tanong, Pastor, bakit sila ganito ginagawa nila? Bakit sila ganito ginagawa niyo? Oy, hindi kayo mga Kristiyana kasi ganyan ang mga nalalaman nyo. Mali yung ginagawa nyo. Hindi yan ang sinasabi ng Bible. Hindi po ba? We are pointing fingers sa iba. Sa pagkaunawa natin na mas superior ang ating knowledge sa kanila. Itong problema ng mga taga-Korinto, they wrongly concluded that it was all right for Christian to take part in the meals associated with worship in pagan temples. Moreover, they were likely pressuring other believers to join them in this cultic peace. Dahil sa kanilang nalalaman, dahil sa sinasabi nilang kanilang mga naiintindihan, nauunawa ang mga salita ng Diyos, sabi nila wala kaming masamang ginagawa. Okay lang na kumain kami ng mga pagkain iniaalay sa Diyos-Diyosan. Ganyan din ang tanong natin palagi, hindi po ba? Pastor, pwede ba akong makipiesta? Noong ako'y nasa malayo pang lugar ng destino ko, napakahirap sa isang bayan na kung saan ang church mo ay naroon, and then nagkakaroon ng piyesta. Siyempre, lalo na kung ang piyesta tumapat ng linggo. Diba? Maraming piyesta ang may tapatay linggo. May pananambahan kayo. Nagkataon naman, pinalagi naman sinasabi sa kanila na hindi tayo nagse-celebrate ng piyesta. Pero palagi namang ginagawa nila, kapag piyesta, doon bibinyagan yung bata. Di ba? Pag piyesta, doon may birthday. Pag piyesta, doon meron kang ibe-bless na bahay. Kaya ngayon, sabihin sa iyo, Pastor, sa bahay tayo manananghali. Bakit? Birthday ng... Sabi ko, marami naman birthday, ba't tumapat pa ngayong linggo? Birthday. So, ng mga bagay na yon, napapaunlak. Pero ang totoo, naglalaban sa iyong konsensya, tama ba ang ginagawa ko o mali? Pero kung tutusin, wala pong masama kung kumain ka ng pagkain na yun. Yun ang totoo. Yun ang punto ni Paul. Yun ang kanyang pagtuturo.
Walang masamang kumain ng mga pagkain inaalay sa Diyos-Diyosan. Sa pagkain, walang masama. Yung context ng pagkain, iyon ang masama. Naintindihan po natin. Eating the meats by itself is no sin. Pero yung context, kung paano ang iyong ginagawa para kainin yun, doon tayo nagkakasala. Taking part in the worship meals of the pagans is actually leading the weaker believers into false worship. Yun ang problema sa mga nakakakita. Si Pastor Ben, yung kapatid niyang ating Elder Romy, nando kami sa Naib, meron pong nag-anyaya, araw nga ng piyesta, kakain pa tayo. Naghihilahan kami dalawa, nakakahiya. Hindi mali tayo pupunta. Hindi, nakakahiya. So nagkahiyari kami pupunta, nagtatago kami dalawa. Nagtatago kami mula makarating doon sa bahay para lamang makikain doon sa piyesta. Pero alam natin, natanggal na wala namang masama. Pero yung ginagawa natin ay isang maling halimbawa sa mga nakakaintindi. Ano ang sabi ni Paul? Yung mga taong mahihina pa sa pananampalataya. Yung mga taong bago pa lamang, nakikita nila, alam nila na iyong ginagawa doon ay pag-aalay ng Diyos, na pag-aalay ng handog sa Diyos-Diyosan. Alam nila yon. And then, nakita nila na you are taking part sa ganong practice. So, hindi nila lubos na unawa ng mga bagay, kaya naman nakita nila, pinupush mo rin sila na gawin ang mga bagay na yon. At dahil hindi nila iyon nalalaman, they're actually offering their foods to the idols. Yun ang consequence. Sa kanilang kaisipan, talagang nag-aalay sila sa Diyos-Diyosan at alam nila tama yun. Naintindihan po natin? Alam nila tama yun kasi hindi nila nauunawaan eh. Ikaw na nakakaunawa, alam mo, baliwala. Malinis ang konsensya ko na gawin ang mga bagay na ito dahil wala namang mali sa ginagawa ko. Malinis ang iyong konsensya. Pero na-exercise mo ba ng tama ang liberty ng iyong conscience, knowing na yung mga nakakakita sa iyo ay nag-aalay din, nakikikain ng katulad ng ginagawa mo na hindi na lubos na naintindihan, nasa kanilang pagkaunawa, okay lamang na kumain ng handog sa Diyos-Diyosan. Ano nangyayari? Sila mismo ay nagkakasala sapagkat tunay na nag-aalay sila ng pagkain sa Diyos-Diyosan. Okay? Tungkol naman sa mga inaantok sa templo. Wala tayong sa mga inaantok sa templo, hindi kasama. Yung lamang sa mga Diyos-Diyosan. Para lang magigising yung mga inaantok sa templo. Ano po? Napatawan lahat eh. So, tingnan po natin na sinasabi ng verse 10 to 13. For if anyone sees you who have knowledge eating in an idol's temple, will he not be encouraged? Di ba? Ang kala nila tama yung ginagawa niyo, kaya gagawin din namin. If his conscience is weak to eat food offered to idols, and so by your knowledge, this weak person is destroyed. The brother for whom Christ died. Yung mga kapatid mo na kung saan ang Panginoon ay namatay para sa kanila, inilalagay mo sa kasalanan. Tinutulak mo silang magkasala. Hindi masama kumain ng mga pagkain para sa Diyos-Diyosan. Pero, itinutulak mo ang kapatid mo sa pagkakasala. At iyon ang masama. At doon ka nagkakasala. Malinis ang konsensya mo, pero
sinasakalawan mo ang konsensya ng iba. Sinisira mo ang kanilang konsensya sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga bagay na sa inaakala mo iyo'y tama dahil iyon ay nauunawaan at naiintindihan mo. While good intentions are important, they are not enough. We must seek to know God's Word so that we will do things that is right with the right intention and in the right way. Hindi sapat na malinis ang ating intensyon. Tama po ba? Palagi kasi ganun na sinasabi natin, in good faith. Mamiesta ako, okay lang, in good faith. Hindi ko naman sineselebrate, nagpunta lang ako doon, di ba? Mga kapatid, gusto ko lang tingnan mabuti. Hindi lamang ito saklaw doon sa mga pinapractice natin na pagkain sa mga piyesta o pag-attend ng piyesta. Hindi lamang yon. Kundi sa lahat ng uri ng pag-aalay sa mga Diyos-Diyosan. Ang piyesta, gusto ko lang linawin, baka lahat kayo bukas mamiesta na, ha? Gusto ko lang linawin. Ayan, sabi ni Pastor, pwede kami mamiesta. Marami pa naman piyesta ngayong Mayo, sunod-sunod. Pwede. Pero gusto ko lang linawin. Ang pagpipiesta o pagse-celebrate ng piyesta ay tunay na paghahandog sa Diyos-Diyosan. Tama po ba? Alam natin, totoo yun. Sapagkat ang kanilang paghahanda ay pagsasabi na ito ay ibinabalik ko sa Diyos dahil nagpapasalamat ako sa lahat ng blessing na ginawa niya sa aking buhay. Tama po ba yun? Pero ang piyesta ay nakapangalan sa mga santo. Tama po ba? At hindi yun ang one true God kung hindi yun ang santong gawa ng kamay. Kaya pag Peace of San Roque o Peace of ganito, alam natin na ang mga pagkain na yun ay papasalamat doon sa kanilang taong isineselebrate. At iyon ay pag-aalay ng pagkain sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, dito pa naman, lahat ng magkakasama sa isang baryo nakakakilala. Piyesta, halimbawa, ng Gentry. Napasayaw ka sa karakol. Dumaan ng karakol. Hindi ka sumama sa karakol. Pero nung dumaan sa harapan mo ang karakol, nakikisayaw-sayaw ka. Nakikisayaw-sayaw ka. Dumaan. Alam nga namang hindi ka sumayaw-sayaw. Nakakita dumadaan ng karakol, di ba? Sasayaw-sayaw ka ngayon, nakikisaya ka, nakikipalakpak ka doon. Well, ano yung asta na yun? Hindi po ba? Kung makakita ka halimbawa ng mga kasama mo sa church, na ganoon lang yung ginagawa, pwede pala. Di ba? Kung sa katabi mo naman, pastor, hindi ko naman nais na sumayaw dahil gusto ko yung na ako'y kinikilala ko yung Diyos nila. Paborito ko lang talaga yung maliwanag na buwan. Kaya ako napapasaya. Paborito ko lamang. Pero wala po talaga sa intention ko. O sabihin na natin, malinis ang konsensya mo. Pero nandun yung kapatid o yung anak mo nakatingin sa iyo. Di ba? Ang akala niya, okay lang. Okay lang sumayaw. Okay lang kumain. Okay lang. So, doon ang problema. Di ba? Yun ang problema. So, matitiis mo ba na siya, hindi naman niya lubos na naunawaan na gagawin niya yung bagay na ginagawa mo? Na mahuhulog sa kanya sa kasalanan. Tandaan natin, mga kapatid, nung tayo sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, tayo malaya na sa lahat ng kautusan. May mga bagay na nariyan sa harapan natin na tingin natin ay mali o sinasabi naman ng konsensya natin na hindi mali, pwede natin itong try with clear conscience. Pwede natin gawin ng malinaw ang ating konsensya. Pero dapat maging responsable tayo. Sapagkat naabuso yung tinatawag nating liberty of conscience, di ba?
meron tayong kalayaan ang ating isipan. Kung alam natin na tama, kaya nga, binigyan tayo ng discernment ng Holy Spirit hindi po ba? Kada nangyayari mga bagay, binigyan tayo ng karunungan ng Banal na Espiritu na discern, timbangin ang mga bagay-bagay. Kung sa konsensya mo hindi ka nagkakasala, walang problema. O ang isa pang tanong, okay lang ba na shot ng red wine? Okay lang ba na uminom ng alak? Di ba? Lagi usapin yan. Bakit ba gusto mong itanong? Yun ang aking unang tanong. Siguro gusto mong uminom, no? Ngayon, kinukonsensya ka. Di ba? Pwede bang uminom? Kaya lang, nakokonsensya ako. Kaya, idadamay ko si pastor. Pag si pastor ay okay sa kanya, okay din sa akin. Teka, iba-iba ang sitwasyon natin. Walang sinasabing masamang uminom. Masama maglasing, pero hindi masamang uminom. Kung masamang uminom ng alak, hindi nagkasala ang Panginoong Kristo. Di ba? Hindi masamang uminom. Again, the context. Kung sa pag-inom ng alak, alam mo na iya'y makasasama sa iyo, pero iinom ka pa din, it's against your conscience. Di ba? Kakasala ka doon. At kung yung nagyakag sa iyo, alam mo namang, hindi, red wine lang. Pero 3 bote ng red wine na kayang ubusin. Sabihin, okay lang, red wine lang naman ito Ito mabuti sa puso. 3 red wine mabuti sa puso. Di ba? Kung ganoon lang ang kanya sinasabi sa iyo, at alam mo siya'y sugapa sa alak, kaya lang ay nagtatago na Christian na ako. Hindi na ako. Pero nandoon pa rin yung desire niya sa alak. Gagawin niyang alibay na yun ay red wine. Ikaw na nakakaalam na yung kapatid na ito ay talagang merong history sa alak. Di ba? Sakop siya ng konsensya mo. Na muli siyang binabalik yung tawag ng laman, pinagkakalo muli sa kanya, sabihin mo, sige, shot tayong dalawa. Di ba? Hindi masamang uminom ng alak. Pero, dapat alalahanin natin ang mga bagay na magiging epekto nito sa mga kapatirang nakakakita sa atin. Again, baka mamayang hapon naman, may inuman na sa bahay ninyo, ha? Tawagin nyo pa mga kapatiran, birthday ko ngayon, halika, nakahanda mesa. Di ba? Baka ganoon naman. Hindi po, ha? Hindi. Sabi ko lang, sinasabi lang natin ang sinasabi na salita ng Diyos. Hindi masamang uminom. Pero kung sa konsensya nyo ay nagigilty kayo kapag kayo nainom, huwag kayo uminom. Kasi it's against your conscience. Pero, again, wala pong masama. Wala pong masama. Huwag tayo maghahamon ng inuman sa labas. Huwag tayo makikiupo sa inuman. Masama yun. Kasi hindi magandang patotoo sa iba. At nakaka-attract sa mga kapatiran natin, makakapagbigay ng kalituhan sa kanila. Paul emphasized that by the knowledge of the stronger Christians, they were destroying brother from whom Christ died. Napakahalaga po nito. Kaya sinama ni Paul. Dapat, kapag bago tayo gumawa ng isang bagay, dapat pinakikita natin yung concern natin sa ating mga kapatid. Tama po ba? Ano yung second commandment? Love your neighbor as yourself. Sino yung neighbor mo? Yang katabi mo tulog na tulog. Yan ang neighbor mo. Yan ang iyong kapatid sa pananampalataya. Yun ang una sa lahat. Kasi yun ang context noon Kayo na magkakapatid sa pananampalataya. They are your neighbors.
You must love Him as yourself. Kapag ginawa mo ang isang bagay na tahasa makapagpapahamak sa Kanya, hindi mo sinusunod ang iniuutos ng Panginoon. Hindi ka lingkod ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat hindi yun nagpapakita ng pagmamahal sa iyong kapatid. Meron bang mahal na kapatid tutulak mo sa kasalanan? Di ba? Hindi pagmamahal yon sa iyong kapatid. Kaya naman, di ba ang Panginoong Jesucristo namatay para sa atin at sa Kanya? Ganon ang pag-aalapan ng Panginoong Jesucristo sa Kanyang mga kapatid. Di ba? Tayo kapatid ng Panginoon, sabi niya, you are my brothers. And handa akong ibigay ang aking buhay para sa inyo. Ganoon ang panuntunan ng Panginoong Jesucristo bago tayo tutulak natin sa kanya sa kasalanan. Nakukuha po natin ang ibig sabihin. Hindi po ba? Without love, knowledge leads to wound another conscience. Kaya naman sabi ng 7, matatapos na po tayo rito, verses 7. However, not all possess this knowledge, but some, through former association with idols, eat food as really offered to an idol. And their conscience being weak is defiled. Food will not commend us to God. We are no worse if we do not eat, and no better if we do. But take care that this right of yours does not somehow become a stumbling block to the weak. Walang epekto ang pagkain ng Diyos-Diyosan sa atin. Ang sabi rito, we are no worse off if we do not eat, but we are no better if we do. Diba? Wala namang epekto sa atin yun eh. Kasi hindi naman Diyos yung pinag-aalayan. Pero, you somehow become a stumbling block, katitisuran sa iyong mga kapatid. Sa paggawa nito, ang kanilang, you violated their conscience. The weak believers fell back into intentional idolatry since the worship of false God cuts one off from salvation. Kaya doon sa mga kapatid natin na hindi nakakadalo sa discipleship, sila yung tinatawag nating weaker brothers, di ba? Sila yung ating inaalagaan. So mga merong sapat na kaalaman, yung masipag na dumalo sa mga pag-aaral, yung palaging ang nasa ay maintindihan ang salita ng Diyos, responsibilidad natin ang ating mga kapatid na mahihina. Naintindihan po natin. Kahit sabihin natin tayo marunong at palagi tayong 10 sa quiz, kung hindi naman natin inaaruga ang ating mga kapatid, ay baliwala. At sa mga kapatid naman natin na tapat, na tamad umaten sa mga pag-aaral, yan ang mangyayari naman sa inyo. Ano po? Madali kayong madenggoy. Tama po ba? Madali kayong mailihis. Hindi nyo alam, Christian kayo, nagkakamali pa, nakakasala pa kayo. Bakit? Sinusundan nyo yung mga kapatiran natin. So, di ba? Hindi nasa-serve yung purpose natin dito sa Roman Church. We are not loving one another kapag ginagawa natin ang mga bagay na hindi dapat natin ginagawa. Kaya knowledge is important, pero mahalaga din alam natin kung paano i-apply ang knowledge na yan. Tayo bisagin na maraming. Salamat po aming Diyos sa umagang ito ng iyong mga pagpapala, ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, ang mga bagay na aming narinig ay magbigay sa amin ng sapat na karunungan upang sa mga bagay na aming kakaharapin, hindi lamang po ang halimbawa ng pagkain sa Diyos, pagkain mga iniaalis sa Diyos-Diyosan, kundi ang lahat ng uri ng pagsamba na sanlibutan ito na nakarurumi sa amin ay makita po namin ang mga bagay ayon sa kaalamang pinagkaloob mo po sa amin at kung paano po dapat namin gawin ang mga bagay na ito.
Nawa po ay natulungan kami ng mga pagbubulay-bulay na iyong mga salita upang sa oras na kami po'y maharap sa ganito mga sitwasyon, naroon po ang karunungan na nagmumula sa inyo. Muling magliliwanag ang mga bagay na ipinaklobo po sa amin upang sa gayon, Panginoon, patuloy po kaming hindi maging marumi sa inyong harapan. Nakita po namin ang katotohanan mo sa lahat ng sandali ng aming mga buhay. Salamat po sa halimbawa ng mga talatang aming pinag-aralan. Naway ingatan mo po ito sa aming mga puso at patuloy na maging daan upang maitaas ang pananampalatayang meron kami. Hindi po namin magagawa po ito, Diyos, kung hindi mo po pagpapalain ito sa amin. Kaya naman patuloy kaming humingi ng habag mula sa inyo. Tulungan mo po kami, pagpalain mo po kami. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus.